Magandang gabi sa inyo, Boss Pab. Tawagin na lang akong Gege. May karanasan ako na gusto kong ikwento sa inyo. Isa ito sa mga kababalaghang nangyari sa amin ng dalawang BFF ko. Medyo nakakapangilabot na nakakapagtaka. Hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos na nawawala sa isip ko yung nangyari. Hindi pa rin ako maapaniwala. Taga-Lucena kaming tatlo. Sabay kaming graduate ng high school. Pero mula elementary pa lang ay magkakaibigan na kami. Nagkakaroon ng tampuhan pero naayos din naman. Hanggang sa tumagal ang samahan namin hanggang kolehiyo. Hindi kami naghiwa-hiwalay kahit na iba-iba ang kursong kinuha namin. Kakatapos lang ng finals namin sa college. Nasa 4th year kami noon at huling taon na para sa pagtatapos ng aming mga kurso. Nang matapos ang exam, sumunod na araw ay nagpasya kaming mag-unwind muna. Namasyal kami sa Baguio. Ako, si Mika at si Lucel. Nagbilin sa amin ang mga magulang namin na wag munang aalis. Pero nakahanda na ang mga dadalhin namin noon at nakaplano na ang lugar na mga pupuntahan. Kaya kahit anong pagbabawal nila sa amin na tumuloy kami, ay tinuloy pa rin namin ang papuntang Baguio. Habang nasa biyahe, ay biglang tumawag si Mama. Bigla raw itong kinabahan dahil nahulog na lang bigla yung picture frame ko nang wala namang gumagalaw dito. Kasama ko doon sina Lucel at Mika. Litrato naming tatlo yon nang magdebu si Mika. Sabi ni Mama ay agad daw siyang kinabahan nang mabasag ang salamin ng picture frame namin at hindi na siya mapakali simula nun. Pinapabalik niya nga kami. Pero malapit na kaming maarating noon ng Baguio. Kaya hindi na namin nagawang bumalik katulad ng gusto ni Mama. Nawala rin sa isip ko yung sinabi niya at in-enjoy na namin yung munting bakasyon na yon. Panay grupi kaming tatlo at minsan ay nagpapakuha din kami sa mga namamasyal ding tulad namin. Karamihan sa mga kuha namin ay palaging nasa gitna si Mika. Siya kasi ang pinakamaliit sa amin kaya palagi ito napapagitnaan. Hindi na nauso ang paniniwala nun na bawal ang tatlong tao pag magpapakuha ng picture. Sinasabi na mamamatay daw ang sinumang nasa gitna. Sa atulad naming medyo modern mag-isip ay hindi na naniniwala sa mga ganon. Taong 2014 pala to nangyari. Kahit yung sinasabing litrato ni Mama na nahulog ay nasa gitna din siya nun. Nang makauwi na kami sa hotel na tinutuluyan namin, ay saka pa lang namin tiningnan ang mga pictures na kuha. Sabay kaming kinilabutang tatlo dahil halos lahat ng kuha naming nasa gitna si Mika ay malabo o blurred ang mukha niya at yung iba naman parang wala siyang ulo dun. Hindi na kami naniniwala sa mga pamahiin o pangitain pero nung time na yon, dahil sa takot ay pinagbubura namin yung pictures. Si Mika nga ay naiiyak na sa kilabot. Sino ba naman kasing hindi matatakot kung makikita mo ang sarili mong walang ulo sa pictures? At ang nakapagtataka ay kung bakit ikaw lang. Ang hindi ko pa alam kung anong meron sa tinutuluyan naming hotel na yon. Kung haunted ba yon o baka kami mismo ang sinusundan ng kababalaghan. Alam naman natin na maraming paramdam sa Baguio. Habang naghihilamos daw si Mika, saglit siyang napatingin sa salamin. Narinig namin siyang humiyaw. Mabilis kaming pumasok sa banyo at naabutan naming naasandal siya sa dingding. Parang takot na takot siyang humarap sa salamin. Simula nun ay wala na siyang kibo. Unang gabi naming matulog nun ay gising siya halos buong magdamag. Parang may nagdadakad-dakad daw sa labas ng kwarto namin. Pero wala naman kaming naririnig noon ni Lucel. Hanggang sa umuwi kami ay hindi pa rin siya nakibo. Kaya nabahala na kami. Sinabihan na lang namin siya na huwag masyadong isipin yung mga nakita. Wala namang masamang nangyari sa amin sa biyahe. Ligtas kaming nakauwi. Natapos ang graduation namin na walang masamang nangyari kay Mika. Kaya medyo bumalik noon yung sigla niya. After graduation naman ay nagkayayaang magdagat. Nag-inuman ng konti at naligo. Sobrang saya ng araw na yon, Boss Pab, dahil magkakasama na naman kami. Pero bigla yung nauwi sa malungkot na pangyayari. Sa isang iglap,
Natagpuan namin si Mika na humihingi ng saklolo. Napunta siya sa malalim na bahagi ng dagat. Hindi kasi ako marunong lumangoy at kahit si Lucel na marunong ay natakot dahil sa malalaking alon. May ilang kasama sa amin ang sumubok pero hindi talaga kinaya ang alon nun. Isa pa ay nakainom halos kami lahat. Hindi namin nailigtas si Mika. Hapon na nang makuha ang katawan niya. Kahit yung mga rescuers ay nahirapang makuha ang katawan ni Mika. Wala kaming nagawa kundi iyak ng iyak. Hanggang sa burol niya ay hindi kami makapaniwalang siya'y nakikita namin sa loob ng kabaong. Doon ko naalala ang lahat ng mga pangitain. Yung pagkahulog ng picture frame naming tatlo na nasa gitna siya, yung pagka-blurred ng mukha niya o kaya wala siyang ulo sa mga pictures namin sa Baguio, yung sinabi niyang nakita niya ang sarili sa salamin na walang ulo. Lahat yon ay senyales na may masamang mangyayari sa kanya. Dapat daw, nagsunog kami ng suot niya ng araw na makita niya yung sariling walang ulo. Ang kaso, hindi namin pinansin ang mga pamahiin at pangitain kasi nga hindi kami naniwala. Dapat, hindi rin daw muna kami naggala after graduation. Ang dami kong pinagsisihan nun, kahit nga si Lucel, kung bakit ang titigas ng ulo namin at binaliwala ang lahat ng mga masasamang pangitain. Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin at sinisisi ko pa rin ang sarili ko. More than 10 years na siyang wala, pero naaalala pa rin namin siya ni Lucel. Hanggang dito na lang boss ang story ko. Mag-iingat ang lahat. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Tawagin na lang akong Tiffany, taga Mactan, Cebu. Itong kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa mga pamahiin at paniniwalang hanggang sa ngayon ay nadidinig pa rin natin. Pwedeng isa itong pamahiin o pangitain. Maaaring isang babala o signos na may mangyayaring hindi maganda. Itong story ko ay isa sa pinakamalulungkot at nakakatakot na pangyayari sa buhay namin. Maaga kaming naulila sa ama dahil sa hindi pagpansin sa isang masamang pangitain na paulit-ulit nang pinapakita sa amin. At isang mahal din sa buhay na labis na nagdamdam nung nawala si Papa, si Lola. Noong nasa elementary pa ako, naatira kami sa bahay ni Lola sa isang baryo dito sa Cebu. Nagkasakit kasi noon si Lola at si Mama ang nag-aalaga sa kanya. Naging bedridden siya nang dapuan siya ng sakit na TB. Masyadong naapektuhan ang kalusugan niya na hanggang sa maging malnourished na nga. Isang gabi, natutulog na si Lola. Andoon kami sa sala ni na Mama at nanonood ng TV. Tatlo kaming magkakapatid at pangalawa ako. Yung kuya ko ay nasa high school noon at 4 years old lang yung kapatid naming bunso. Nasa grade 6 naman ako. Si Papa ay nagtatrabaho sa lungsod at weekends lang ko umuwi ng bahay. Nangungupahan siya doon malapit sa pinapasukan niya. Walking distance lang mula sa trabaho at apartment. Habang nanonood kami, ay biglang nagising si Lola at tinawag si Mama. Tinanong niya si Mama kung dumating na si Papa. Nakita daw kasi niya itong pumasok sa kwarto niya. Pero hindi daw siya nito pinansin at lumambas agad si Papa. Wala naman sa aming nakakita na umuwi si Papa. Parang Huwebes pa lang noon, kaya imposibleng umuwi na siya agad gayong wala namang emergency sa bahay. Pero pinipilit talaga ni Lola na nakita niya si Papa. Sinabi na lang ni Mama na baka nananaginip lang siya o naalimpungatan. Si Lola ay nanay ni Papa. Nag-iisang anak lang si Papa. Kaya obligado talaga kami na samahan si Lola sa bahay niya. Hindi naman na-active yung TV niya noon kaya hindi kami nahawa. Pero syempre, ingat pa rin kami. Palagi pa rin kami naka-face mask, naghuhugas ng kamay at taga-alcohol kapag pumapasok sa kwarto niya. Palagi niyang hinahanap si Papa simula nang magkasakit at matali sa higaan.
At kahit hindi pa umuuwi si Papa, ay sinasabi niyang nakikita niya ito sa loob ng bahay. Inakala namin noon na baka dala lang ng sakit niya o di kaya nag-uulyanin. Pero normal naman siyang kausap. Mas mainam pa nga ang memorya nito kaysa sa amin ni Mama. Kapag sinasabi niyang nakita niya si Papa, seryoso si Lola na parang nakita niya talaga ito. Isang araw noon, nang dumating na si Papa sa bahay, nag-iiyak na tinawag siya ni Lola. Nakita daw niya kasi si Papa sa daan na pinagsasaksak. Kinilabutan din si Mama nang marinig yon. Kaya kinalaman nila si Lola at sinabing panaginip lang yon. Hindi na kasi maganda ang pinagsasasabi niya. Pero hindi maampat ang iyak noon ni Lola na parabang namatay na si Papa. Sumunod na araw ay panay pa rin ang sabi niya kay Papa na mag-iingat. Huwag daw magpapagabi sa daan para iwas disgrasya. Ang dami pa niyang bilin noon. Magdasal bago umalis ng bahay at opisina at magbaon ng rosaryo, kahit sinabi naman ni Papa na susundin niya ang lahat ng yon. Hindi pa rin mapakali si Lola dahil kitang-kita daw niya ang nangyari kay Papa. Merong andoon daw siya naglalakad at nakita niya sa tabi ng daan na duguan si Papa. Kaya mas lalong hindi kami naniwala noon sa sinasabi ni Lola dahil nga andoon si Papa sa bahay, buhay at walang galos. Sabi ni Mama na baka nagkakaroon na ng demensya o kaya Alzheimer si Lola dahil nga sa sakit niya. Kung ano-ano na lang ang nakikita nito na baka sa panaginip lang daw nangyayari. Iniisip na lang din namin na nag-uulyanin na nga si Lola dahil sa katandaan nito. Pero nang paalis na raw si Papa kinabukasan, nakita daw siya ni Mama na walang ulo. Pipigilan daw niya sana si Papa na umalis pero naasakay na ito ng tricycle papuntang terminal. Hindi pa nauso ang cellphone noon dahil taong 2001 nangyari yon. Wala pa kaming cellphone lahat noon kahit yung ibang tao ay meron na. Sa landline lang kami kung magkausap kaya walang paraan para mapigilan ni Mama ang pagbalik ni Papa sa lungsod. Maliban sa hintayin niya itong maarating doon at tawagan sa landline at pabalikin sa bahay. Pero napaka-hassle na noon kaya hindi na ginawa ni Mama. Buong gabing hindi maatulog si Mama noon at bumabalik sa isip niya ang nakita. Alam niyang pangit na pangitain yon pero wala siyang ginawa. Umiiyak daw siyang kinuwento ito kay Lola at nasampal pa nga siya nito dahil doon. Ang sabi ay pangontra daw yon sa nakita niya. Pero kinabukasan, nakatanggap kami ng masamang balita. Nasaksak daw si Papa habang pauwi sa inuupahan niyang bahay. Hold up daw ang dahilan dahil nawala yung pitaka niya. Nang araw din na yon, bago kami makatanggap ng tawag, ay may pumasok na itim na paru-paro sa bahay namin. Hindi agad doon sinabi ni Mama kay Lola dahil nanghihina ito at sunod-sunod ang ubo. Pero siguradong isang pangitain na rin yon na may mangyayari pang hindi maganda. Kinahapunan ay nawala din si Lola. Bago ito mawala ay nagiiyak ito. Dinalaw daw siya ni Papa. Duguan daw ito at inaabot na ang mga kamay nito sa kanya. Agad din daw niyang inabot yon kaya lalong nanghina si Lola dahil nakita niyang walang buhay si Papa. Bago pa man dumating yung bangkay no ni Papa sa bahay, alam niyang may nangyaring masama kay Papa. Kaya naman dalawa ang nakaburol sa bahay ni Lola, siya at si Papa. Sa batang edad naming magkakapatid ay naramdaman namin ang nawalan at sobrang sakit nun. Hindi rin kami makapaniwala na agad din sumama si Lola sa kanya. Siguro yun na ang masamang pangitain na may pumasok na itim na paru-paro sa bahay. Sundo daw pala yun ni Lola. Kinikilabutan daw si Mama nang maalala niya ang mga babala o pangitain na nakita nila ni Lola. Yung doppelganger ni Papa at yung nakita niyang walang ulo si Papa. Sinisisi nga niya yung sarili niya dahil doon. Dapat daw pala ay hinabol niya si Papa kahit na kailangan niyang sundan ito sa trabaho at pauwiin sana muna sa bahay. Kaso binaliwala niya ang mga yon. At ayun nga, nangyari ang kinatatakutan niya. Kaya noon pa man ay naniniwala na ako sa mga doppelgangers, mga premonition, pamahiin, mga pangitain.
Kapag may kakilala ako na nakakakita o ako mismo ang nakikita ng doppelganger nito, ay agad kong sinasabihan. Hindi naman masama ang maniwala o sumunod dahil walang mawawala at baka nga makatulong pa. Ang importante ay yung nailigtas ka sa pangitain na yon, di tulad ni na papa at lola. Ang dami naming binaliwala dati. Pati yung halos gabi-gabing alulungan ng mga aso nun, inakala naming normal lang. Yun pala, isa ng masamang pangitain. Kayo sir at sa mga nakikinig, naniniwala rin ba kayo sa mga pangitain? Magandang araw sa inyo Sir Bob at sa lahat ng mga listeners ng inyong channel. Tawagin na lang akong Gary, taga Quirino Province. Hindi ko inaasahan na isang araw ay nanaisin ko magpadala ng kwento sa inyo. Dati lang kasi akong nakikinig sa channel. Pero ngayon, isa na ako sa mga mag-aabang ng sarili kong kwento. Isa ako sa nakaranas ng tinatawag nilang near-death experience. 16 years old ako nang magkaroon ng hopper o motorsiklo. Graduating sa high school at advanced graduation gift sa akin ng mga magulang ko. Kinagamit ko yon tuwing papasok at uuwi galing eskwela. Kaso lang, isang araw, nang mag-uwian ay biglang nagkaya ang gumala ang mga kaibigan. Namasyal kami noon sa isang baryo, nagkarera sa daan at kung saan-saan pa kami nakarating. Hanggang sa inabot kami ng gabi sa daan. Doon ko unang naranasan ang masamang pangitain na binaliwala ko. Bigla na lang may tumalon noon sa harapan ko na itim na pusa. Naglalakad yun pabalik sa dinadaanan ko na para bang hinaharangan ako noon. Pero pinaalis ko yon at muling pinaandar yung motor ko. Pauwi na kami ng mga kaibigan ko nang magkasundong magkarera hanggang sa maarating sa aming lugar. Habang nasa highway pa lang ay bigla na lang nag-overtake sa isang van yung kaibigan kong nauuna sa akin. Mabilis ang patakbo namin kaya agad ko siyang sinundan nun. Hindi ko na malayan yung papasalubong sa aking mini truck at huli na nang napiga ko ang preno. Agad akong sumalpok sa harapan ng truck. Nandilim ang paningin ko matapos yun. Ang huli kong natandaan habang nanlalabo ang paningin ko ay naatitig lang ako sa malaking kariton ng truck. Naririnig ko ang boses ng mga kaibigan ko na natataranta at humihingi ng saklolo. Hanggang sa nablangko na ang lahat sa akin. Sabi ni mama ay nakomatose daw ako ng mahigit isang buwan. Nawala na sila ng pag-asa. Pero nagulat daw sila ng isang araw ay bigla na lang akong nagising at nagkamalay. Hindi sila maapaniwala nun. Kahit nga ako ay hindi rin maapaniwala na mabubuhay pa ako sa tindi ng tinamukong injuries. Siguro ay binigyan pa ako ng isang pagkakataon para mabuhay dahil hindi ko pa yon oras. Pero simula nang magkamalay ako ay dinadalaw ako ng masasamang panaginip at pangitain. Karamihan doon ay nagkakatotoo. Hindi naman agad nangyayari pero madalas ko nasasabi sa sarili ko na parang nangyari na ito. Saka ko lang maaalala na napanaginipan ko yon. At simula din nun, naaalala ko na yung mga panaginip ko. Palagi pang napapasama yung itim na pusa. Huli kong na-realize na yung mga panaginip ko na may kasamang pusa ay mga pangitain pala. Isang beses nananaginip ako na nag-alaga ng itim na pusa ang kapatid kong babae na 8 years old pa lang nun. Siya yung bunso naming kapatid. Nasa 20 years old siguro ako nun. Hindi ko to makakalimutan dahil may nangyari sa kapatid ko. Kumakain daw siya nang bigla na lang daw hinablot ng pusa yung kinakain niya. Nakailang subo na raw siya ng kinakain nang panay hablot na naman daw ang pusa. Nagising ako nang makitang puro kalumot na ang braso ng kapatid ko. Nang araw na yon, nalason sa eskwela yung kapatid ko at ilan pang kabataan dahil sa kinain nila sa kantin. Hindi ko pa maintindihan nung una. Yun pala ay pinipigilan ng pusa na kumain siya dahil may lason o baka ma-food poison.
May panaginip naman ako na nag-aaway ang pusa at ahas. Nang naringkisan na ng ahas yung pusa, parang tutuklawin ako nito, pero inatake yon ng pusa. Muntikan na raw akong maagat. Ilang araw lang ang lumipas nun nang muntikan na akong maaksidente. Salamat sa itim na pusang dumaan sa harapan ko. Nadala na ako at natuto na huwag baliwalain ang ganitong mga pangitain. Medyo magulo nga lang. Kung hindi ako huminto nun sa paglalakad sa gitna ng daan ay nahagip na ako ng rumaragas ang kotse. Sa pagtataka ko nun, bigla na lang nawala yung pusa na para bang guni-guni ko lang ang lahat ng nakita ko. Pero hindi naman sa lahat ng oras nun ay inisip kong isa yung pangitain kapag may nakikita akong itim na pusa. Dahil may kakaibang nangyari sa akin nun habang nasa bakasyon kami. Yung naranasan ko nung nasa Bicol kami ng pamilya ko ay hindi lang basta pangitain. Nanaginip ako ng masama habang nasa biyahe pa lang kami. Hindi ko lang matandaan ang buong detalye ng panaginip kong yon, basta nakakatakot at tungkol dun sa lugar na pupuntahan namin. Agad naman siyang nawala sa isip ko, lalo na nang magkita-kita na kami ng mga pinsan ko. Kinabukasan ay nagkayayaan agad kaming gumala. Dumaan kami ng gubat kung saan ang dulo nito ay ilog na arugtong na ng dagat. Doon namin balak pumunta. Habang nasa gubat pa lang kami ay may narinig na kaming pagngiyaw ng pusa, pero di namin yon pinansin. Hanggang sa may bigla na lang tumalon sa harapan namin. Isang itim na pusa. Ganun na lang ang gulat namin nun ng 4 kong pinsan. Puro pa naman kami lalaki, tapos biglang napahiyaw sa isang pusa. Pinagbabato namin yon palayo. Talagang nainis kami kasi nanggugulat na lang bigla. Natamaan nyo ng isang pinsan ko. Parang paika-ika pa ngayon lumayo sa amin. Kinagabihan ay binulabog kami ng mga kaluskos sa bubong. Nilabas yun ni na papa at ng isa kong tiyuhin. Ang nakita raw nila ay isang itim na pusa na kumakaluskos sa bubong. Mabilis silang tinaboy yun pababa ng bubong dahil sobrang ingay. Nagmamadali din daw itong tumalon mula bubungan at tumakbo palayo. Akala namin nung una ay normal lang na pusa yun. Pero halos gabi-gabi na yung kumakaluskos sa bubong. Gabi-gabi din akong nananaginip na parang may sumasakal sa akin. Hanggang sa isang gabi, nagising ako ng alanganing oras. Naramdaman ko na lang na parang may naadagan sa akin. Pagdilat ko, sobrang gulat at takot ko nang makitang naapatong sa tiyan ko ang isang itim na pusa. Pinilit kong gumalaw noon para umalis siya, pero hindi ko maigalaw ang katawan ko. Andoon lang talaga siya nakapatong at naatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit hindi ako maagalaw, gayong nakikita ko siya. Sobrang liwanag ng kwarto at nagtaka ako kung bakit hindi nagigising ang mga pinsan ko at yung kapatid na kasama ko sa kwarto. Kinilabutan na lang ako noon nang makitang unti-unting nagbabago ang anyo ng pusa. Naging tao na yon na naadagan sa akin. Sa isip ko ay naghihiyaw na ako. Gusto kong magising ang mga kasama ko pero hindi talaga ako maagalaw o makasigaw man lang. Dahan-dahan yun lumalapit sa akin. Nanginginig na nga ako sa sobrang takot. Nang bigla kong maramdaman ang malakas na sampal sa pisngi ko. Mabilis akong napabangon. Nakita ko yung mga kasama ko sa kwarto na naatingin sa akin. Nag-aalala sila, tapos yung kapatid ko naman ay umiiyak na. Akala daw niya ay hindi na ako magigising. Binabangungot pala ako. Nagising sina mama at tinanong kung ano daw ba yung napanaginipan ko. Hindi ko masabi dahil natatakot pa rin ako nun. Hindi na nila pinatay yung ilaw. Tinabihan din ako ni papa. Baka daw kasi maulit yung bangungot ko. Kinabukasan ko na naikwento sa kanila yung laman ng panaginip ko. Ang sabi ng lola ko ay inaaswang raw ako. Yung pusang itim daw na nakita namin sa gubat at sa bangungot ko ay iisa. Mukha daw ako ang target nun. Pero ang mas nakapangingilabot nun, yung sinabi ng mga pinsan ko na hindi naman daw itim na pusa yung nakita nila. May halo daw yon.
Pero tandang-tanda ko talaga na itim yon. Dapat ng araw na yon ay may pupuntahan kami. Pero hindi ako nakasama. Nagkasakit ako bigla at dinala ako ni na mama sa manggagamot. Kung ano-ano ang ginawa sa akin nun. May pinahid sa aking langis at pinausukan din ng insenso. May nakakabit o nakasunod daw sa aking kamalasan. Yun daw yung pusang itim na madalas na magpakita sa akin. Kung inaakala ko raw na para yung babala para makaiwas ako sa aksidente o kamalasan, yun daw kasi mismo ang kamalasan at kailangan daw na lubayan ako nun. Kinilabutan ako ng sobra. Isang masamang pangitain pala na sunod ng sunod sa akin. Akala ko ay binabalaan ako ng masasamang mangyayari. Yun pala, ito yung nagdadala ng masasamang pangyayari sa akin. Hindi ko alam kung anong orasyon o dasal ang ginawa sa akin ng manggagamot. Pero simula nang magamot ako nun ay hindi na ako nakakakita ng itim na pusa. Nakakakita pa rin naman ako paminsan-minsan pero wala na yung dalang kamalasan. At yung nakita namin sa gubat, totoong aswang daw yun. Pero nagbigay na siya ng pangontra sa akin, pati kina mama para hindi na ako nito balikan pa. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo at mainaritin nyo sa channel. Hello sa inyo, Sir Bob. Ako si Alexa. Itong story ay tungkol sa karanasan ng papa ko na itago nating Lando. Isang construction worker si papa. Nagtatrabaho siya bilang isang steelman. At yung trabaho din niyang yon ang naapagpatapos sa amin sa pag-aaral. Ayon sa mga kwento ni papa, marami daw siyang naging karanasan sa construction. Merong pinakitaan siya ng doppelganger ng mga kasamahan niya. At ang sabi niya ay nakakakita rin siya ng mga multo sa construction site na pinapasukan niya. Akala ko noon ay gawa-gawa lang niya yung mga kwento para may maikwento siya sa akin. Pero umuwi noon isang araw si papa na medyo balisa. Nakita ko silang nag-uusap ni mama at nakita kong umiyak siya. Nasa high school na ako nang malaman at maintindihan ang pag-iyak niyang yon. Nang nasa barracks daw siya ay nanaginip siya na may masamang mangyayari sa ginagawa nilang gusali. At isa sa mga kasamahan niya noon ay nakita din niyang walang ulo nung umaga. Pero binaliwala daw niyang lahat yon. Nang araw daw na gumuho ang palapag na ginagawa nilang gusali, isa sa mga kasamahan niya ang nasawi ay yung nakita niyang walang ulo. Kaya sinisisi raw niya ang sarili niya. Kumpare kasi niya yon. Inaanak niya yung anak nitong bunso. Makalipas ng ilang araw ay may nabagsakan naman ng debris. Puntika na daw si papa nun. Kung hindi niya raw nakita ang isang kasamahan niyang duguan na pumasok sa barracks, ay baka nabagsakan na rin daw siya. Nakita raw niya nagdurugo ang ulo ng kasamahan niyang ito kaya dali-dali niyang sinundan. Pero nagtataka siya dahil pagpasok niya ng barracks ay wala na ito. Doon niya narinig ang sigawan na mga kasamahan niya sa labas. Paglabas niya ng barracks ay nakita na niyang nakahandusay sa daan ang kasamahan niyang nahulugan ng debris na may bakal at kahoy. Putok ang ulo nito at ang daming dugo pa. Kinilabutan na lang si papa nang lapitan niya ito at makita kung sino yon. Yun yung kasamahan daw niyang nakita niyang pumasok sa barracks na duguan. Hindi raw siya maapaniwala. At pinanindigan daw talaga siya ng balahibo sa nakita. Hindi raw niya alam kung ano yung nakita niyang yon, kung doppelganger ba o multo. Hindi alam ni Papa kung bakit naging sunod-sunod noon ang trahedya sa pinagtatrabahuhan niya. Minsan daw na naghihilamos siya, nakita na lang niyang kulay dugo yung tubig. Para na raw siyang mababaliw. Kaya ilang araw din siyang hindi pumasok noon nang may nangyari na ng mga aksidente sa pinagtatrabahuhan niya. Sabi ni Papa ay mukhang nangihingi ng alay ang pundasyon ng gusali. Hindi daw naniniwala ang nagpatayo noon na kailangan ng dugo ng hayop para tumibay ang pundasyon ng gusali. Kaya sinisingil na sila.
Ilang buhay din ang naialay sa gusaling yon. At dahil sunod-sunod ang aksidente at pagkamatay ng ilang kasamahan ni Papa, ay umalis siya doon. Hindi na raw magandang senyales ang nangyayari sa pagawaan. Hanggat hindi daw natatapos yung gusaling yon, ay patuloy pa rin may sisingiling buhay. Ang sunod-sunod daw na trahedya ay isang masamang pangitain na may darating pang mas malaking trahedya. Kahit anong sabi ni Papa sa mga kasamahan niya na may masama pa ring mangyayari hanggat hindi sila nag-aari ng dugo ng hayop sa bawat pundasyon, ay wala naman silang magawa. Hindi na raw tinitigilan si Papa ng mga pangitain kaya pinasya niyang umalis. Hindi naman daw naulit ang mga aksidente sa bago niyang pinapasukan. Pero doon daw sa inalisan niya ay may nakuryente at nahulog mula sa ikatlong palapag. May ilan na ring mga aberya hanggang sa matapos daw maitayo yung gusaling yon. Ito lang po ang kwento ni Papa. Sana sir ay mabigyan nyo ng oras para mabasa at ma-narrate sa channel nyo. More power sa inyo.